Nasa linya ng komunikasyon na si Undersecretary Mario Marasigan ng DOE. Magandang umaga po, Sir Romel morning, Fuertes Yusek. at Elaine Apit. Magandang umaga po sa ating lahat, Sir Romel at Sister Elaine, no? Lalong-lalo na po sa inyong mga taga-subaybay. Ayan, ang unang tanong, direct to the point. Yusek, hanggang kailan ba magtitiis yung iba natin mga kababayan dito sa tinatawag na rotational brownout na ito? Ipagpaumanhin po ninyo dahil hindi pa masyadong maganda ang ating nako. balita. Mhm. Sa ngayon po dito sa Luzon, kakaroon pa rin po tayo ng red alert buhat alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. At yellow alert naman po sa bandang alauna hanggang alas 3 Mhm. at alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Samantalang sa Visayas naman po, may red alert pa rin po tayo alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi at yellow alert sa pagitan po ng alas 2 at 5 ng hapon pati na po sa alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. So Yun po mga oras na meron po tayong red alert. Hindi po natin sinasabi na magkakaroon kagad pero meron pong posibilidad na magkaroon po tayo ng rotational brownout. So, short of saying, medyo matagal-tagal pa yung pagtitiis natin, Yusek. Hindi naman po, inaasahan po natin na dito po sa Luzon, makabalik na po yung ating mga planta ng kuryente na naapektuhan ng pagka-trip ng ating mga transmission lines dito sa Luzon, yung pong Ilihan na Tayabas at Ilihan Dasmariñas. Kaya po yung nag-cause kung bakit nagkaroon po ng ating tripping, yung ating mga planta. Naaayon pa lang po yan dahil sa pangunang balita. Po, tinatanggap natin, wala pa po tayong conclusive report. So kapag ito po ay nakabalik na, hopefully ngayong araw na po o hanggang bukas, magkakaroon na po tayo ng karagdagang 2,465 megawatts sa ating linya. At ito po ay magiging sapat na para maiwasan na yung ating rotational brownout. May mga posibilidad din po na kapag nabuo na po natin yung lahat ng capacity na yan, makakatulong po ang Luzon sa pagbibigay ng kuryente sa Visayas. Kung kaya't magkaroon man po tayo ng patuloy na alerto sa Visayas, hindi na po tayo magkakaroon ng rotational brownout. Yusek, nabanggit po ng NGCP na mga ilang araw pa po mararanasan tong mga ganito po na nagkakaroon ng red alert, yellow alert, at magkakaroon tayo ng mga rotational brownouts. Ano po yung, as of now, ano po yung may mga inilalatag, may plano po ba ang DOE? Dito po sa lately na problema, kapag tag-init po, nagkakaroon tayo ng manipis o kulang na supply ng kuryente. Well, again po, gusto ko po sana linawin na hindi naman po kulang ang ating supply ng kuryente. Manipis. Supusyente po ito. Nagkakataon lang po naman mga insidente. Kung saan po, binigyan na po natin ng kalatas ang ating or abiso ang ating mga generation facility companies na dapat po ay masusi at detalyado ang pagsasubmit nila ng kanilang mga report. Araw-araw po namin hinihingan yan at dapat po kasama doon yung kalagayan ng kanilang mga planta. Ito po ba'y magkakaroon ng diferensya o hindi? Para po magkaroon tayo ng tinatawag nating magandang plano paano i-dispatch sa mga planta ng kuryente. Ganon din po sa ating transmission facilities. Dapat po kumplituhin nila yung kanilang report. May abiso na rin po kami sa kanila na ganyan para alam po natin na hindi naman power generation facilities lang ang nagkakaroon ng problema, pati po yung linya natin ng kuryente. Ganon na rin po sa ating mga distribution utilities. Dapat po ay naghanda na sila dito sa tag-init. Dapat po nagkaroon na sila ng mga inspection ng kanilang mga distribution facilities para po maiwasan yung pang-localized na mga service interruption. At bukod po rito, tayo po ay nananawagan sa lahat po ng participants natin doon po sa tinatawag natin na interruptible load program kung saan po yung malalaking establishmento ay nagbabawas po ng konsumo sa pamamagitan po ng pagbabawas ng kanilang mga activities or yung pong kanilang sariling genset at pansamantala nilang ginagamit para yung pong available capacity ay mapunta naman sa ibang sektor na wala pong may kakayanan para mag-produce ng sariling kuryente.
Kami rin po ay nananawagan sa publiko. Sana magkaroon po ng ating tinatawag na energy conservation. Yusek, meron lang po akong itatanong po sa inyo na ito po ay concern actually. This is ako po ay from Albay, ako nang galing, Yusek. May itanong ko lang din po kasi alam ko po mayroon kayong attached agency, yung National Electrification Administration, which is sila po yung nag-in-charge po doon sa mga cooperative, tama po ba? Pero pero pagdating po doon, Yusek, sa equal distribution ng kuryente po ba? Paano po ba ito nag-work? Kasi ang problema po sa amin, actually noon pa po to, high school pa ako, problema, ang kuryente sa amin, Yusek, ay hindi po, may mga kadalasan po hindi napapaandar kahit yung refrigerator ng mga tao, or yung TV po mahina, or yung ilaw po sobrang madilim, hindi enough yung ilaw. Paano po ba kaya natin ma-address ito, Yusek? Ay, maraming salamat po at Opo. inyo pong nabanggit yan. Ano po, ibig sabihin po, hindi na po akma yung ating distribution facilities sa consumption po o so doon sa demand ng ating mga consumer. Ibig sabihin po, halimbawa po, maaari pong maliit na ang linya na dinadaluyan ng kuryente at hindi na po nila kaya na isupply yung lahat ng pangangailangan. Dito po nagkakaroon ng tinatawag nating low voltage. Yun, opo. Opo. Pangalawa po dyan, posible pong may kalayuan na yung facility natin, yung ating pong mga kabahayan, buhat po doon sa pinanggagalingan ng kuryente, kung kaya't dapat po i-upgrade na rin natin yung ating facilities. So, sa tao na naman po ay nag-i-inspection or binibigyan po natin ng kalatas na ang lahat nga po ng distribution utility, including po yung electric cooperative. At yung electric cooperatives po under po sa supervision ng NEA, ito po ay nagko-conduct ng mga audit. No? At doon po, yung sa audit, doon natin nalalaman kung meron na nga po bang pagkukulang. At hindi na sufficiente yung ating mga linya ng distribution. Tumutulong naman po ang Department of Energy para sa pagbalangkas ng tamang sistema at nangunguna po dyan ang National Electrification Administration. Alam po namin yung problema sa Albay. Yes po, Yusek. At meron po kami dyan na identify na lugar na sa halip po na single phase lang yung linya ay nag-advise po kami na dapat gawin ng 3-phase para po ma-accommodate yung dami po at yung tumaas na demand doon sa bawat mga areas natin. Ayun. Thank you, Maraming Yusek. salamat. Sana po matutukan po natin tong problema dyan sa Albay. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Ang inyo po napakinggan si Undersecretary Mario Marasigan ng Department of Energy.